I live in a dream. Ako, hindi ka papayagan. Better not to announce it to the world. Lalaban ko na din si Papi. Wala namang coming from the place of... Ba't nag-i-apron ka? Chef ka ba? The more you say your plans to other people, the more siya na hindi natutuloy. Fingers crossed, we're gonna spend White Christmas. Kailan ba? Next week. Good morning. Sorry naman sa aking background. Medyo makalat. We're still fixing things kasi madami pang boxes na ino-open, mga gamit ni Hazel. Actually, we're sorting out kung ano yung mga i-dispose, ano yung mga dadalhin niya, ano yung mga iiwan niya. Ngayon lang namin na-realize, sobra pala talagang daming mga gamit, damit, especially na na-accumulate over the past years. Kahit na nagdi-dispose, ang dami pa din talaga. Sobra. Kahit si Hazel na-shock, sabi ko nga sa kanya, kasi naman kapag may kailangan ka, hindi ka nagpupunta sa closet mo. Ang ginagawa mo, nagpupunta ka saan? Sa mall. Ganon din naman ako, more or less. Like mother, like daughter. Meron din ako mga nakita na mga gamit ko na, ay, nandiyan siyang papalaya. Like this one, guys. So sabi ko, ano to? Pero this is super tagal, even before pa ng pandemic. And maganda yung coverage. Sabi ko, mukhang magagamit ko to this winter. And also, another, dami pa na namin talaga ng damit. As in, another one, meron pa akong mga hinahanap na hindi ko pa nakikita. Hindi kailangan bumili ng damit pang winter. Ang daming lumalabas sa mga jackets, mga trench coat. This one, I remember, ginamit to ni Hazel sa, saan? Hulaan nyo. Sa France. Yung mga pa-Eiffel Tower siyang naglalakad. Ito, ang ganda nito. Pero I think this is more of a blanket or pang-cover din ng sofa. Dami pa talaga, guys. Meron pang mga boxes doon, maleta and all. Pero pasasaambat, malilinis din natin yan. Sorry po sa aking itsurahan. Ganito lang talaga yung mami nyo kapag nasa bahay. So, leftover from last night, yung white pampano. Breakfast muna ako before ako mag-cook for our lunch kasi we have a 11 o'clock meeting. So, meron pa akong 1 hour to make the lunch. Si Hazel, hindi siya masyadong mahilig sa isda. Well, kumakain. She's more on meat. I think gano'n naman yung mga bagets, no? Mahilig sila sa meat. Pero kapag ka nagkakaedad, mahilig na sa gulay, mahilig na sa isda. Itong white pampano, medyo hawig siya ng lasa ng salmon. Feeling ko ang taas ng concentration ng omega-3 nito, which is good. Actually, itong pangat or sinigang is one of my go-to na ulam. Meron pa pala kaming carrot cake. Kinain ko to kaninang morning. Nakita ko kasi si Hazel na kumakain. Parang mas masarap siya habang tumatagal. Comment nga kayo, guys, kung ano yung mga staple na ulam nyo sa bahay. Like, top 3. I would say, routine. Lagi-lagi, hindi mawawala. Sa amin is sinigang in any form, ha. Pwedeng seafood, pork, beef, or chicken even. Pwedeng maisigang ng chicken, di ba? Yung merong dahong maliliit ng sampalok. Number 2 is nilaga. When we do nilaga, it's always beef. Pwedeng laman, may ribs, or bulalo. Ganyan. And then, number 3 is fried fish and gulay. Ginisang gulay, pakbet, chop suey. Meron naman yung favorite ni Mama, yung parang pinakululang. Mga ganyan. Gusto namin yan. I'm actually waiting for Hazel. Inayos lang sila ni June. Meron kaming grand meeting at 11 o'clock. Call lang naman yan dito sa bahay. And then after that, we're gonna meet our previous manager. Meeting her and also probably kung kaya kong dumaan to pick up yung pinagawa kong eyeglass. Hanggang ngayon hindi ko pa napipick up. Let's see how the day goes. For now, while I am eating, meron akong mga nilalabhan. Actually, kanina pa ako nag-start ng araw ko. Una kong ginawa, naglaba. Naayos ko rin kasi yung mga dadali ni Hazel. Gusto ko is sorting out, parang ito for winter clothes, ito for summer clothes, and then nilalaban ko na din para hindi na siya maabala pagdating niya doon. Parang suot na lang niya, di ba? And hindi ko nakakalimutan. One of these days, lalaban ko na din si Papi. Siyempre, dadali niya yun eh. I think okay naman na sa kanyang laban ko. Na-outgrow na niya yung season na ayaw niyang palaba. I think this time, she understand na kailangan talagang labhan para luminis. Kumukuha lang ako ng timing na maganda yung panahon just so I can wash in the morning and then by the end of the day, nasa tabi na niya. Hindi siya makakatulog at wala yung papi niya dahil basta.
Kaya nakalaban na ako ng towels, mga black clothes, tapos mga pambahay ni Hazel. May brand call kami. Interview with you like briefly about my company and our timeline. Hi! It's gonna happen next year. Yeah, which is like It's a big thing for this Taipei. year. For as well. Oh, so it would be like Tatlong Generation. Oo. Wait muna, meron muna akong icebreaker. Ano icebreaker mo? Ready. Nandun ako sa laundry. Pipikunin mo pa eh! Ano ba yan? O, ano Maganda naman? kasi nandun ako sa laundry. Nagsasampay ako kasi nga naglalaba ako. Sabi sa akin, Leng, sinungin mo na nga yung apron ko dyan. Anong apron? Nasaan? Dyan o. Ba't nag-apron ka? Chef ka ba? And guess what ang sagot? Pati ba naman pag-apron ko, pinapakialaman mo pa? Inaasal ko lang yung nanay ko. True. Hindi ka babasa yung... Diba? Pa-apron ka ba? Ba chef ka? Alam mo na guys, napansin ko kay Mami at saka sa mga generation nila kahit kay Mama, merong mga bagay na sinasabi pa kahit hindi na kailangan sabihin. Kaya ito yung nagkakarambulan pa eh. Inaasar mo Hindi. pa kasi. Gets ko naman, pero marami naman yung kabataan ngayon. You know, they are so carefree. Parang they don't want to say it. Parang, kaya mo nga siya dyan. Parang ganun. Oo, ganun naman ako. balik ka ngayon. lang. Oo, ganun ang Sino- generation ngayon. Sino nakaka-relate? Comment below. Ibang-iba. Ibang-iba nung araw. Oo, na. Mas lalong ibang-iba yung sa'yo. Yung sa'yo, Kaya malala. nga, At least, ibang-iba. yung generation ko, parang meron pang konti dito, tapos meron pang dito. Ito, ibang-iba talaga ngayon. Mas okay nga ngayon eh. Mas gusto mo ba yung dati? Hindi. Mas matatalino yung mga kabataan ngayon. Exactly. Marami. Saka, nag-iba yung mga priorities nila. Hindi kagaya nung dati. Old passion. Yung dati. Yung dati. Bakit anong priorities ba ng mga kabataan na yun? Bilisan magsalita, ma. Pag sinabi ng nanay, ganire, kailan sumunod sila. Mm-mm. Hindi kagaya nyo, nagdidesisyon kayo ng, Mag-isa. oo, malalaman na lang ng magulang nyo, tapos na. Bakit parang may hugot ka? Si mamang lang yun, ha? Bawa, may pupuntahan ka, no? Nalalaman namin. Aalis ka na lang, hindi namin alam yung plano mo kung baga sa umpisa. Hindi kagaya nung araw, ma, dito lang ako ha, may bibili lang ako sa tindahan, ma, pupunta ako sa kaklase mo. Araw, gano'n naman. Kaya minsan naman yung Teenager. nanay ko, speaking na naman. Kaya nung naligo ako, nag-aayos ako. Saan ka pupunta? Araw-araw na sa mag-aayos ako, nagtatanong saan daw ako pupunta. Ang laki-laki ko naman! Saan ba ako pupunta? May anak na siya! Oo, gano'n nung araw. Lahat talaga ng move mo, imamarites mo. Iaan mo sa mother Parang mo. sinasabi lahat. Ibig sabihin ko, hindi kagaya ngayon. Kasi guys, alam nyo, Kailangan yung chismis sagap ni Mama. ako, hindi ako masyado makwento. Alam mo, Mamang, i-explain ko lang. Since nandito na tayo, open forum na tayo. No? Kasi kaya hindi sinabi agad sa'yo. Kasi nadudulas ka sa mga jeepney driver sa labas, Ay, sa hindi. mga kapitbahay. Hoy! Meron, guys! Let me explain! Sa tita mo lang. Hindi pa kasi pwede. Alam mo Ay, yung feeling, alam Ma'am, ko paano yun. mo sasabihin? Di ba si Tito Bobo hindi nagsalita sa lahat? Di ba? Nung umalis siya ng Canada, Ma'am, huwag mo munang sabihin kahit kanino. Wala kang sasabihan hanggat meron ng approved na visa. Yes. Kakakuha ko lang ng approved na visa ko, Ma'am. Gano'n. As in, kakakuha ko lang. So, alam mo sabihin ko sa'yo nang hindi Oo, approved. alam mo, Ano kung di ako natanggap? ito lang naman. This is the rule of thumb. If you are working on something very personal, di ba? Something that you really Yeah, want for na yourself. gustong-gusto mo, better not to announce it to the world. Just keep it to yourself until matapos na. Hanggang kaya mong i-keep, malaman na lang nila at the end na you're stable na or working on that. Kasi nag-jinx. At saka, people have the tendency to really feel about, di ba? Marami pang external Oo, factors. mga ang daming- negatives, nandiyan dyan, Oo. mag-jinx lahat. May nabasa rin ako, actually, na medyo psychological siya. The more you say your plans to other people, the more siya na hindi natutuloy. Oo. Hindi ko alam ba't, pero Oo, totoo yun. Totoo yun. Kaya hindi ko Kasi sinabi. ako naman Last kasi- naman kita, Mang, pero Hindi, ibig kasi sabihin sinasabi mo kasi- sa kapitbahay. Ay, wala. Kasi kaya naman ako nagiging Open patanong. forum. Baka may mga pinupuntahan mo dito, may mga napapatay na kinikidnap, nire-rape. Siyempre, parang may alam kami. Ganun lang ako. Alam naman ni Mami lagi. Tulad na lang kanina. Si Hazel, umalis sila ma. Saan nagpunta? Hindi ko alam! Diba? I mean, like, hindi naman yan lalayo. May inasikaso lang, may ginawa. Si mama kasi pag nagtanong, saan ka pupunta? Saan? Lalabas lang ako, ma. Saan ka pupunta? Sa mall? May kasunod pa. Anong gagawin mo sa mall? Di ba yung dami niyang Parang ano? nung dalaga sila, ganun kami ng daddy. Hindi na kasi yun applicable ngayon, ma. Parang nasanay na akong ganun. Oo, gets ko naman. At Kasi least aware ka na Kami, nung ano, tatlo generation sila, gap. ingat na ingat kami. Siyempre, college, may mga boyfriend, dami nang lilik. Ako
takot na takot kami mag-asawa na baka hindi makatapos mag-asawa. Yun lang yun. Kasi ganito, Mama, kaya hindi sinabi kasi una, wala pang resulta. Nag-a-apply pa alam ko lang. naman. Kakakuha ko lang last Maski week. hindi ako magkikwento pag hindi pa sigurado. Kaya nga hindi ako nagkikwento. Oo, Alam mo kung sinong may alam, si Mami lang. At least wala namang may alam kundi si Mami lang eh. Tapos nung nakuha ko na last week, sasabi na sana ako. Kaso ang problema, pag nagsabi sa'yo, hindi mo alam bang matanda ka na, nalilimutan mo, hindi mo namamalay, nakikwento mo. One time may fan dyan, may fan sa labas. Ang dami yung nakwento dun sa fan. Oo, mga alis nga sila next week sa Japan eh. Oo, pupunta daw sila. Tapos magko-Korea nga sila. Yun na nga sabi ko nga, sana wag ni. Eh kaso gusto mag-Europe pa. Diba? Kahapon nga, nasa grocery kami, nag-away pa kami niyan. Ganun si Mama na parang napansin ko din, unknowingly, nakikwento niya yung mga hindi dapat makwento. Oo, So, hindi mo delikado alam, yun, hindi mo hindi naalala. alam yung mga tao ngayon. Kaya tuloy na iba na nabubudol ka. ko na. Katulad ng nabudol ba? Kaya nga. Ilan ba naman? Sino tao sa banyo? Ako napasagot na eh. Oh, ano Totoo sa lang. lagot mo? Kakaalis ko lang. Wala Sabi nga ko, eh. Kaalis lang sa namin. bahay, pero paalis sabi ko ganyan. Na-experience ko yun. Alam ko na ngayon, iba na nga pala ngayon ang panahon, hindi kaya nung araw. Throwback lang ito. Yung kinikwento ni Mama is yung kanyang budol Na-experience before. ko, na-experience ko. Makay siya ng jeep, pupunta siya sa Trinoma. Ito, sinalubong siya, guys. Mami! Oh, saan po kayo pupunta, Mi? Ginawa ka na siyang ganun dito. Si Mama naman, ay, sino ka? Kinukuhang ninang daw ako sa... Oo, kaya napasagot ako. Ay, ng talaga totoo. ba? O, nasakay na po siya sa L300. Ay, kasi kilala ka eh. Oo. Pero nabalita siya, Mang, di ba? Nabalita yung mismo modus na yun kung paano ginawa kay Mamang. Ganun yung ginawa sa isang Oo. tao. Ang tanong mo, Saan ba ang punta? talaga hindi mo alam? Hindi ko talaga alam. Anong kinuwento mo kay Tita Joyce? Ay, iba yun. Iba yung Iba pa. Iba yung luma na. Galing, tapos luma na. Wala, bago na ngayon. Ang latest Wala. ngayon, Mang. Ang latest niya yun na iba na. Pupunta akong Korea. Ay, dati na yun ay. Alam ni Tita Joyce mo. Ano ba? Hindi Tita, na ba nakwento nakakaalam? Wala. Paano mo nalaman? Alin? Pupunta akong Korea. Eh, lagi ka sa Korea. Oh, tingnan Ay, niyo guys, yun, nagpupugod na lang si Mamang. Ako pumunta lang ako sa Spain. Di ba ito yung aalis kayo? Arrivederci. Sa Korea kayo. Oo. Na ako titira mo. Ano? Bakit naman? Ay, ako ha. Eto na opinion ko lang. Oo. Sinabi ko na sa'yo. Kanya-kanya opinion, ikaw din. Iisa ka lang anak. Mm. Kung ako ha, Kung hindi ikaw kita lang. papayagan. Alam mo kung bakit? Hindi mo Babae napapal. ka. joke lang guys, joke lang. Babae Okay, ka. Siyempre, malayo yun. Hindi natin alam, babae ka. Ang dami na i-scam, naluloko, na pinapatay. Ang gagawin ko, is business tayo dito, magkatulong. Hindi kita Ma. papayagan doon manirahan. Oh, ikaw naman. That's so old-fashioned. Ay, hindi. Kasi, nag-iisang anak ka lang eh. Pilot episode kasama pala si Mama. Oo. Well, Mamang, alam mo naman na ang Korea isa sa safest country in the Safest world. ba ang Korea? Marami rin mga ano Wala. Kahit 3 a.m. na maglakad ako doon ng nakapanty, walang papansin sa akin. Baka nga i-report pa ako at patalsigin doon pag nakita nilang Hindi, ginawa ko. siyempre yung pananaw ko, siguro mga old-fashioned yung mga gano'n. Hindi Iba na nga naman. ngayon. Kanya-kanya namang generation. Para Siguro sa hindi mo akin, lang gets yung hugot ko. Para sa akin, magbi-business na lang tayo magnanay. Ganun yung aking katwiran. Magbi-business pa rin naman. Siyempre, bago opportunity lang, ba't pinayagan mo anak mo? Sino Si anak? Tito Boboy, tsaka si Lalaki Tita Jean. yun. Si Tita Jean. Si Inke, malakas ang loob babae. Tsaka nung Malakas araw, din loob ko. Hindi nung araw, wala pa yung mga ganito-ganitong nangyayaring. Oo, mali din. Kinikidnap yung babae, tapos papatay. Dito nga lang nangingidnap. Sa Korea walang Nung araw ka pa nangingidnap. nangunan ni Tita Jill mo, walang ganun. Oh, explain mo yung segment. Anong point mo naman? Wala. Kasi nag-iisa. Alam nyo, guys, simple lang naman ng ganun ba? guide. Hindi natin dapat i-hold yung ating anak to just sticking by us for the longest time. Dapat matanggap natin at some point in time, talagang they have to go and chase their dreams. Porket tayo, gusto natin dito, ipipilit din, dito ka na lang din, kung doon niya sa tingin na ma-achieve niya yung mga dreams niya, doon siya magiging masaya, bigay natin yun, pwede namang puntahan. Wala namang Coming from imposible. the place of privilege na Diba? pwedeng mapuntahan ako ng family ko. Oo, hindi naman siya... At saka, bagay ka doon kasi mukha kang Koreana. At saka ngayon, kahit basta talaga? manok, madaling pumunta na, ni ganong araw. Bumaliktad na po. Hindi pa yan nababayaran. Bumaliktad na. Hindi naman sa sinasabi kong wala akong feelings, no? Nakakalungkot, syempre, nag-iisang anak. Oo, Pero yun kasi, ang akin. hindi naman tama na hindi ko siya papayagan. Nasa edad na, alam niya ginagawa niya. Lagi ko pang sinasabi sa inyo, she is a lot smarter than me. Mas matalino, mas Awkward, madali. babay na nga. Hindi nga, totoo yun. Kaya ako is confident naman ako. Ako nga, mabubudol. Ito, hindi niyo mabubudol. So, sure ako doon. Ako sigurado.
Street smart yan, matalino yan. Ganun lang ang life. Pagka kasi masyado mong dinibdib, masyado mong sineryoso, it will not give you any good. Lalo ka lang din sasama yung loob, baka masakit ka pa, ano pang mga negatives may isip mo, ganun talaga eh, that's life. Basta yun lang, lagi kang magpipray na maiwan sa mga, siyempre di mo masabi kung anong pwedeng mangyari. Kahit naman Pray dito lang. may, Sa hindi mo rin bagay, masabi. At least, andito mga kamag-anak mo. Punta ka na lang. Punta na lang Okay, tayo oh. doon. Ganun lang talaga. Doon ka magpasko. Hey, Selo, ano muna ako? I-book muna ako. Kaya sa susunod, pag ako nababad trip dito sa bahay, mag-aalsabalutan ako at doon muna ako sa Korea. Ang gagawin mo ng Quiapo. Tama ba? Pwede ba yun? Oh, sige, pwede mo. Salita. Yan? Marunong yan. Marunong konti lang. Hindi ako ganun Ayun, may kagaling. libro doon, tinabi ko. Oo. Libro na. Oh, ilabas mo na. Ayun, oh. Gamit na Oo yun. nga. Libro ko yun nung bata pa ako. Hindi ko nga matapon-tapon. Kailan ba? Next week. Next week na? Oo. Wala ka dito sa birthday ko? Hindi ko sure. Pwede. Pag swerte. Para sobrang swerte Kakayan. at binigyan tayo ng maraming ano ni Lord. Pag napag-pray mo, advantage. kaya. Oo. Kailangan ko lang talaga lumipad agad. Wala, iiyak na Okay siya. lang. Yung trabaho ba yan eh? Okay lang. Sa pag-ingat lang. Kasi kahit sa ang mundo may, sabi mo nga sa Europe, ang daming mga ano rin eh. Oo, pero mas safe ang Korea, di ba? Mayaman ang bansa yun ah. Alam mo kahit nasaan ka man. Hindi You kasi, never know. sa ilang oras mabiyahe doon? 4 hours lang. Don't worry, mother. You're gonna play in the snow. Kaya mo pa ba mag-snow? Kaya mo yan, ma. Wala kang hindi Ginawan kaya. mo na nga, i-airconan mo na nga siya. Itatry kitang aircon na ng mga 16 degrees for 24 hours. Naka-test ka lang sa naka-short ka. That is your test. Kapag ka Init, diba? nakapasa ka, kasama ka. Tag-init Pag yan. hindi ka nakapasa, Bye-bye. fingers crossed, we're gonna spend White Christmas. Yay! Pero this is something for me, totally out of nowhere. Diba? Alam niyo yung progression. Dati nandito lang si Hazel, pagkatapos nag-move out siya. 3 years din ikaw wala dito sa house. There you go! Yan ang mga conversation ng tatlong generations. Diba? Point Ano ba of yan? view. Ang mga apo ko, isa-isang nalalayo. Yung pangalawang anak mo, yung panganay rin niya. Ah, sa Amerika. na. Bunso kong gusto kong mayakap na kamukha ng anak mo. Mabilisan mo. May airtime Hindi ko makita. Sa Canada Ano sila? din. Isa-isa. Ganun lang yun. Ito pa, may susunod pang isang aalis. Sabi ko sa'yo, kinuwento niya na yung pamilya Oh, namin Diba? Hindi nyo naman tinatanong. Iwan na ako mag-isa dito sa Pilipinas. Hindi naman. Babalik naman na, Oy, babalik. dito. Sa bagay, talagang ganyan. Swerte naman. Ang galing nga eh. Pagbabalikan mo, no? Kumbaga parang Oo. pag-in life, that's something na hindi ko din Ako akalain. hindi mo akalain. That's the beauty of it. Pag naalala ko yung mga hula sa akin. Okay, si Mama, nung bata ako, napakahilig sa hula. Ang nakakataka, hindi niya nakakalimutan ang hinula sa kanya. Samantalang ako, there was also time in the past na nagpapahula ako. Ang problem ko is pag nahula sa akin, lumabas na ako, nakakalimutan ko na. There was a time also nakasama ko si Mama pa yung nagpapaalala sa akin, "Uy, di ba hinula sa'yo yan, ganito, ganyan." Marami kasing tumama sa hula. Alam ko naman guys, marami sa inyo dyan na baka hindi naniniwala. Pero kung naniniwala naman kayo dahil nangyari, parang make sense, no? Si Mama kasi, maraming hula sa kanya ang tumama. One of those is, mabibiyuda siya. Ang daddy ko passed away at the age of 56. Tapos, ang another hula is, yung mapapangasawa niya, malapit lang sa kanila. Parang kapitbahay or something, which is true. Yung daddy ko is bagong lipat dun sa area nila. Hindi talaga taga dun, lumipat lang. Anong hula sa'yo? Yung pinakamatindi. Sabi, may isang anak kang kikilalanin ng apelido. Sa ibang bansa. Sa ibang bansa. O, sino yun sa tingin mo? Noong una, ang naisip ko si Inke. Ah. Parang ito ikaw, ganun din. Oh. Parang ako. Si Hazel. Na parang si Hazel. Pero hindi mo anak si Hazel, ako mo si Hazel. Masawa. Isa naman, di ba, hindi eksakto, pero parang may tumatama. Whatever it is, ako Tapos, guys, hindi ako dumidepende doon. Pag narinig ko, okay. Pahula din kay Hindi Mama ba is iniisip na- nakaka-abroad siya ng maraming Nakarating ako. beses. Which is also Kung true. Saan-saan. Dahil hindi naman siya dati nag-a-abroad. So this is the marinated beef strips. Manga. Okay. Oil. Baby ferns uncurling every little thing. Be to me a mother
beef ay malambot na. Ito yung nakaka-cause din ng mga sunspots ha. Kaya dapat pag nagluluto kayo, kayo po ay mag-sunblock. Mainit. Ilalagay ko ng ating mushroom. And then, cream of mushroom. Take me to the jungle. Teach me how to rock. Read to me a poem. Sing to you a song. Water. Drunk in my devotion. Laid out on your chest. Student of abandon. With you. Boil again. Si Sandy tumatahol. Ay, nako. Yung dalawang dogs ni Hazel, nandi dito sa amin. Si Sandy at saka si Cheese. Tapos si Rexy at saka si Winter, nando doon naman kay na June. Si Sandy hindi masyadong sensitive. Very friendly siya. Pag nakakita niya siya ng tao, alam niyo yun, hinahag niya, sinasalubong niya. Hindi siya yung guard dog eh. Si Cheese yung very sensitive. Pagka sa tunog, nagsasabi siya pag may tao. Minsan nakakatuwa siya in a way na para siyang nakikipag-usap sa'yo. Parang tatawagin ka niya na may tao, ganyan. Minsan wala pa si na Hazel. Parang pagdating pa lang, siguro nasa gate, pero ramdam na niya. Magaling to si Cheese. Kaya ang sarap din niyang kasama. Kung wari nag-iisa ka lang, wala kang bantay, maasahan mo. Ubus na yung aking pepper, which I bought in Vietnam last year. Nagluluto ba si June ng beef stroganoff? Creamy beef ang tawag, hindi stroganoff. Kaartehan yun eh. Anong nilalagay niyo? Nestle cream. Nestle cream. Okay. Pero minsan yung ano din, yung style mo din, yung cream na yan. Pabili na ako sa Grab kasi expired na yung nandi dito ko na mushroom cream. Pero hindi ako masyadong happy. Parang kulang ng Nestle cream. Makakadaan ka ba? Nestle cream yung maliit lang. Ay, wala ba ako dito? Wait. 3 o'clock na, Mercy. Kung dadaan pa ako ng oras na. Nasaan ka na ba? Wala eh. Nandito na ako sa Quezon City Circle. 5 o'clock si Miss Che. Okay na. Okay, bye-bye. Hindi siya masyadong creamy. Dadagdagan ko ng pepper. Guys, yung aking beef stroganoff is not the original version. Pagka original version kasi masyadong maraming sahog. Meron pang sour cream, meron pang Dijon mustard. Yung sa akin is just quick and easy. Beef marinated. Pag lumambot na siya, lagay mo yung mushroom. Then lagay mo yung cream of mushroom na magiging sauce niya. Pero this time, first time kong ginamit si Jolly na cream of mushroom. Usually, ang ginagamit ko Campbell's. Pag Campbell's kasi mas white yung itsura niya, mas creamy. Ito, medyo on the brown side. So, hindi siya masyadong creamy. Naisip kong lagyan ng Nestle cream, pero wala kaming Nestle cream. And si Hazel ayaw na yan dumaan. Ito na ang ating beef stroganoff na medyo nilagyan ko talaga ng sauce kasi mahilig sila sa sauce dahil mamaya mawawala yan, guys. As in. We're cooked na. I have to prepare for our meeting at 5 o'clock. Ayan, lalabas kami ni Hazel to meet ang aming friend in the industry. In the industry, yung lalim. Real quick! Parang buong week na to, tumira na ako sa kotse. Si Hazel kuratsa. Ako namin, meron pa sa bahay. Si Hazel laging may inaasikaso. Parang gano'n naman yung mga nag-abroad. Dami na talagang errands. Oo, daming errands. Unforeseen errands din. Hindi niya na natikman yung aking luto. Buti na hindi niya natikman kasi baka pipintasan lang niya. O, hindi ako namimintas ng luto, ng may luto. Ikaw ang mahilig mamintas ng luto ng may luto. Hindi nga, ako talaga, luto ko, pinipintasan ko din. Sabi ko nga sa kanila, hindi ko nga bet eh. Pabili ako sa Grab, wala na daw Campbell's na brand na nabili si Kuya. So, ang binili niya, ibang brand. Nanibago din ako dun sa lasa. Otherwise, pinabili ko na rin sana si Kuya ng gatas. Hindi kasi ganun yung iniisip ko dahil naluto ko naman siya dati using with that ingredients. Mamaya mo na lang tikman, baka masasarap na kasi luma na siya. True, diba? Ano na siya? Nag-set in na siya. Excited ako mag-hotpot. Ka-hotpot kami. So, tamang-tama sa gutom. Yung medyo hindi pa nakakain sabaw. Pero the thing is, anli yun eh. Baka sumakit siya natin. Gutom tayo. Sunset na po. The time is magpa-5 na in the afternoon. And it's always traffic in the city, you know. This moment, can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever?
watch you as you drive. Do you know I'm looking?